Kabanata 186. Susunod, bigyan ang bawat scoreboard ng patak ng sarili mong dugo. Utos ng isa sa mga apprentice ng The Boundless Academy nang mailabas na ng lahat ang kanilang mga scoreboard. Hindi man malakas ang boses niya, maririnig siya ng lahat. Agad na napuno ng huni ang hangin habang lumilipad sa ere ang mga scoreboard ng mga kalahok na tila pinatawag ng hindi kilalang puwersa. Dugo ang mga pulang sulatin ay lumitaw sa mga scoreboard pagkatapos pakainin ng dugo. Ang pagsulat ay nagpakita ng pangalan ng bawat mandirigma, lungsod at bilang ng mga puntos. Ang scoreboard ay otomatikong pagsasama-samahin kung ang isang manlalaban ay may higit sa isang scoreboard. 500 points lang. Joke ka. Wow. Naka 8,000 points ang lalaking ito. No way. How is that even possible? And here I thought 2,000 is a lot. Ang mga sinag ng liwanag ay sumabog sa kalangitan. Masasabing hindi madaling malaman kung sino ang may pinakamaraming puntos sa mga nakasisilaw na liwanag. Ang gawain ay tiyak na mangangailangan ng sukdulang kasanayan sa pagmamasid. Gayunpaman, mabilis na naisip ng mga tao na kung mas maraming puntos ang isang manlalaban, mas maliwanag ang scoreboard. Hindi banggitin, ang ilaw ay sumasakop din sa isang mas malaking lugar. Karamihan sa mga scoreboard ng mga manlalaban ay hindi hihigit sa isang kislap, na ginagawa itong halos hindi matukoy. Biglang lumitaw ang isang liwanag na kasing liwanag ng nagliliyab na araw. Ang iba pang mga ilaw ng scoreboards ay dinaig ng pulang-pula na liwanag na parang mga bituin na kailangang magbigay daan sa araw sa bawat pahinga ng araw. Holy Cree *P. Nakascore ng 100,000 points ang lalaking ito. Napabuntong hininga silang lahat habang patuloy silang nakatitig sa nakasisilaw na pulang liwanag. Hindi sila makapaniwala na posibleng makakuha ng napakaraming puntos ang sinuman. Maging ang mga Grandmasters ay hindi makapaniwala sa kanilang sariling mga mata habang ang mga apprentice ng The Boundless Academy ay ibinaling ang kanilang tingin sa isang figure. Ang figure ay may matipunong pangangatawan at maitim na balat. Ang kanyang mismong presensya ay kumilos bilang isang dominanteng puwersa. Isa itong kalahok mula sa Savage. Ang Savage ay dating backwater town. Pero hindi na yata ganoon kung kaya nilang magkaroon ng ganitong manlalaban. Mayroon siyang top-notch defense skill. I bet only the strongest fighters would be able to break through his defense. Not bad. Not bad at all, nakangiting sabi ng kinatawan ng Academy. Hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan niya sa ere. Oo, malakas talaga siya. Hinding-hindi ko aasahang may fighter na kasing kalibre niya na lalabas sa syudad na tulad ng Savage. Ang master ng Grandmasters ay ngumiti ng buong pagmamalaki dahil hindi mahalaga kung saang lungsod nagmula ang mga kalahok dahil lahat sila ay kabilang sa dinastiyang Ahi. Matapos ihulog niyang ang dugo sa kanyang scoreboard, sumabog ito na may liwanag na kaga sa manlalaban ng Savage at lumipad ito sa langit. Diyos ko! 150,000 puntos. Higit pa yan sa manlalaban mula sa Savage. Nakasalubong ko na siya kanina. Napakalakas niya kaya kahit isang Tier 3 beast ay hindi niya kayang labanan. Wow! Hindi ba tagalay kateho siya? Ang galing niya. Ang paghanga mula sa karamihan ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Boxer. Well done. Very well done talaga. Ang ekspresyon niyang ay kalmado gaya ng dati habang nakatutok ang kanyang tingin sa pasukan ng Golden Devil. Ha! Biglang nawala ang ngiti sa mukha ng kinatawan ng Academy habang nakapikit ang mga mata sa malayong direksyon. Isang babaeng may mahabang asher na buhok, makikinang na mga mata, at magandang kilos ang lumitaw na umaaligid sa hangin. Ang kanyang mga paa ay hubad ngunit walang dumi na makikita sa mga ito. Ang kanyang mga tampok ay nagpapaalala sa mga manlalaban ng isang purong bulaklak ng lotus at nahirapan silang iwasan ang kanilang mga tingin mula sa kanya. She's ungol ng Academy representative sa sarili. Bakas sa mga mata niya ang pagkagulat. Anong problema? Tanong ng nagulat na master ng Grandmasters na may nakakunot na mga kilay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagpakita ng gulat na ekspresyon ang isa pang lalaki. Wala lang, mahinahong sagot ng kinatawan ng Academy.
Ni minsan ay hindi umaalis sa babae ang kanyang mga mata. Mariin siyang tumitig na para bang gustong sumilip sa pinakamalalim na sulok ng kaluluwa nito. Kung hindi kilala ng master ng Grandmasters ang ibang lalaki, maaaring napagkamalan niya itong pervert. Ang babae ay nababalot ng ambon ng umiikot na liwanag at sa pamamagitan ng pag-away ng kanyang kamay, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga scoreboard. Isang dumadagandong na tunog ang umalangaw sa himpapawid habang ang pulang-pulang liwanag ay namuo at naging pulang dugo. Ito ay isang tunay na nakakatakot na siglat na pagmasdan. 220,000. Sabi ng may humihingal. Lahat ay natahimik sa mataas na bilang. Napakatahimik na tanging ang tunog lang ng kanilang tibok ng puso ang maririnig. Ang babaeng ito ay malamang na isang henyo kung hindi ay imposito para sa kanya na makakuha ng napakaraming puntos. Pambihira. Pambihira talaga. Sigaw ng kinatawan ng Academy na para bang nakatuklas ng isang napakahalagang kayamanan. Oo. Echoed the Master of the Grandmasters kahit hindi niya tinitingnan ang babae. Sa halip ay itinoon ang kanyang tingin sa ika-9 na prinsipe. Kahit na sila ay iba pang mga kalahok mula sa maharlikang pamilya, pinanghawakan niya ang pinakamataas na pag-asa para sa ika-9 na prinsipe dahil siya ang pinakamahusay sa kanila. Ha! Inihagis ng ika-9 na prinsipe ang lahat ng mga scoreboard sa kanyang kamay. Isang malakas na dagandong ang umalangaw sa buong hangin. Kaagad, ipinakita ang isang napakalaking numero na pinutol nito ang supply ng hangin ng lahat ng mga nanonood. Hindi pwede. Tiyak na may pagkakamali. 470,000. Napatulala silang lahat. Pati ang kaninang walang pakialam na babae ay nabigla. Napangiti ng mayabang ang 9th prize habang nakatingin sa kanya, hindi siya nag-abalang itago ang pagnanasang nararamdaman para sa kanya. Ang ganda niya. Walang makakatalo sa score ko. Nakatadhana akong maging apprentice ng The Boundless Academy. Gagawin ko siyang babae ko noon. Ang ika-9 na prinsipe sa kanyang sarili. Ni minsan ay hindi umalis ang mga mata ng mga nanonood sa ika-9 na prinsipe, sigurado silang lahat na siya ang kukuha sa unang pwesto sa intercity tournament na ito. Bakit hindi pa lumalabas si Zephyr? Nagtaka si Bruce, na may mga damdamin ng kawalan ng pag-asa na dahan-daw ang umuukit. Kumunat ang noo niyang pati na rin ang tanong ni Bruce na lumutang sa kanyang isipan. Kabanata 187. Di nagtagal, mas maraming puntos ang lumitaw ngunit wala ni isa sa kanila ang kasing taas ng tatlong kasalukuyang may hawak ng pinakamataas na puntos. Malapit na ako magtanghali. Di ba dapat isara na natin ang pasukan? Tanong ng master ng Grandmasters pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Matagal nang walang lumabas. Ang pagkamatay ng mga kalahok ay natabunan ng mga nakaligtas na talentadong fighter performance dahil malaki ang posibilidad na makapasok sila sa The Boundless Academy. Maghintay pa tayo ng kaunti, sagot ng kinatawan ng Academy. Nakasimangot siya na parang ang lalim ng iniisip. Maghintay ng kaunti pa. Naisip ng master ng Grandmasters. Nagtataka siyang malaman ang dahilan ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Ipinapahayag ko ngayon na ang intercity tournament ay opisyal nang natapos, anunsyo ng Grandmaster na nakatayo sa tabi ng pasukan. Ang mga alkalde ng lungsod na umaasa na ang kanilang mga kalahok ay lalabas mula sa Land of Despair na Blanche sa anunsyo. Paano naging ganito ang lahat? Tanong ng isang frustrated na Bruce habang nakatitig sa entrance. Marahang napabuntong hininga si Boxer habang tinatapik siya sa balikat. Mas mayabang pa ang 9th Prince kaysa dati. Hindi ko alam kung ano pa ang ginagawa mo dyan pero ikaw sana hindi ka na lumabas. Ang pag-iisip na nakaligtas si Zephyr ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Gayunpaman, hindi mahalaga, walang paraan na makakalabas siya ng buhay sa lupain ng kawalan ng pag-asa kapag nabuklod na ang pasukan ng Golden Devil. Maaaring marami kang nakuhang puntos ngunit hindi mo ako malalampasan. Tumawa siya ng masama sa loob ng kanyang puso habang ang puot ay makikita sa mga mata. Biglang nag-vibrate sa hangin ang isang malakas na ingay na nakakabasag ng lupa. Ang pasukan na dahan-daw ang nagsara ay napilitang bumukas habang ang isang figure ay bumaril dito.
Napalingon ang lahat sa figurang nababalutan ng mar-angle na aura habang umaaligid siya sa hangin. Imposible! Sigaw ng ikasyam na prinsipe. Nagulat din siya gaya ng iba. Isang biglaang enerhiya sa anyo ng isang airwave ang sumugod patungo sa ikasyam na prinsipe. Ang biglaang pag-atake ay masyadong malakas kahit para sa isang tulad niya na siya ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid. Umubo ang dugo sa kanyang bibig at tumalsik ito sa buong sahig. May narinig siyang boses na nanunuya sa kanya. Sorry for that. Mahirap lang itago ang kapangyarihan ko. Ang boses ay pagmamayari ng isang gwapong binata na nakasuot ng mahabang itim na damit. Napatingin ang binata sa Ninth Prince na may malabong ngiti sa labi. Ang katotohanan na siya ay nasaktan ang isang prinsipe ay tila hindi naaabala sa kanya. Sino pa kaya ang binatang ito kundi si Zephyr? Agad siyang naging atensyon ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang pang-araw-araw na pangyayari na ang isang tao ay maaaring maging sapat na malakas upang magpadala ng isang prinsipe na nakatakdang pasimulan sa The Boundless Academy na lumilipad sa himpapawid. Hindi sa banggitin, walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Zephyr. Ang tensyon sa katawan ni Bruce ay kitang-kitang nakaka-relax sa kanyang pagdating. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya sakaling may mangyari kay Zephyr dahil siya ang nagdala sa kanya dito. You rascal, sabi niyang with that usual icy expression of his, though there's no denying deep inside he was happy to see Zephyr also. Maging ang nakayapak na dalaga ay naantig na kitang-kita sa mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. How dare you? Galit na sigaw ng isang Grandmaster habang pinalibutan ng mga Royal Guard si Zephyr. Anong ginawa ko? Inosenteng tanong ni Zephyr habang iniskan ang crowd. Saang lungsod ka galing? How dare you raise your hand against a prince? Matigas na tanong ng isa pang Grandmaster. Nais niyang kurutin ang buhay ng bastos na binata na nakatayo sa harap niya gamit ang kanyang mga kamay na walang laman. Walang paraan na hahayaan niyang magkaroon ng anumang pinsala ang ikasyam na prinsipe ngayong may pagkakataon siyang maging apprentice ng The Boundless Academy. Hay, kasalanan niya kung tumayo siya malapit sa entrance. Nagsasara na ang pasukan kaya hindi mo ako masisisi na medyo na out of control sa bilis ko, paliwanag ni Zephyr with big sad puppy dog eyes na para bang siya ang biktima sa usapin. Nang marinig iyon, naging kulay ube ang mukha ng ikasyam na prinsipe sa galit. Siya ay 100% na sigurado na sinasadya siya ni Zephyr. Tama na. Sabi ng kinatawan ng Academy na pinanood ang lahat ng nangyari mula sa malayo. Ay pakay ng isang patak ng iyong dugo sa scoreboard upang ipakita ang iyong score. Malinaw na sinusubukan niyang idirekta ang atensyon ng lahat mula sa bagay na nasa kamay. Siya at ang kanyang buong angkan ay magbabayad para sa paglabag na ito. Oo. Masyado siyang walang ingat. He looks so weak. I doubt he would have got many points. Malamang may tinatago siya sa malayo, ginagawa siyang late. Walang pakialam si Zephyr sa dagat ng mga taong bumubulalas ng kamandag sa kanya. Bilangin mo ang iyong sarili na mapalad na nakabalik ka pa, malamig na sabi ng ikasyam na prinsipe. Mark my words, babayaran kita sa ginawa mo sa akin sa Land of Despair. Maging ang banta ng ikasyam na prinsipe ay hindi sapat para mapailang si Zephyr mula sa kanyang kawalang interes habang may bakas ng kabangisan sa kanyang mga mata. Look at him. Level 9 lang ang lakas niya. Maging ang mga nasa antas ng agility ay nasawi sa intercity tournament. Ano pa ang masasabi tungkol sa isang taong may kanyang antas? Walang kabuluhan na i-reveal niya ang kanyang score. Walang pagkakataon na ma-initiate siya sa The Boundless Academy. Napailing silang lahat nang malaman nila ang level niya. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanilang isipan na hindi siya kasing hina ng inaakala nila. Siyempre, nandoon din ang pananakit niya sa prinsipe kaya natural lang na dumistansya sila sa kanya. Si Bruce ay hindi nakaligtas sa pagtataboy dahil ang ilan sa mga mayor ng lungsod na karaniwang malapit sa kanya ay nagsimulang lumayo rin sa kanya. Tanging si Boxer lamang ang nananatili sa kanyang tabi habang malamig niyang iniskan ang mga tao. Kabanata 188. Mukhang nasa adobo kayo ngayon.
Dapat umalis na kayo ni Zephyr kapag na-announce na ang resulta ng Intercity Tournament. Delikado sa inyong dalawa ang pananatili dito ngayon, payo ni Boxer. Oo, iyon ay isang matalinong bagay na gawin. Nagbitiw na buntong hininga ang pinakawalan ni Bruce. Masaya siya sa ligtas na pagdating ni Zephyr, pero at the same time, nag-aalala sa relasyon nila ng 9th prize. Pinakain ni Zephyr ang kanyang scoreboard ng ilan sa kanyang dugo. Walang nakapansin sa kanya. Inaasahan ng lahat ang mababang puntos. Pagkatapos ng lahat, gaano karaming mga puntos ang maaaring makolekta ng isang manlalaban na may lakas lamang ng antas siyam. Your Highness, I am the Mayor of Suzako, magalang na sabi ng isang alkalde ng lungsod. Nakatayo sa tabi niya ang isang binata na isa sa mga bihasang mandirigma sa grupo ng 9th Prince at ang taong nakakuha ng pinakamaraming puntos para sa prinsipe. Ang intensyon ng alkalde ay kasing linaw ng araw. Mabuti ang ginawa mo. Makatitiyak na ang lungsod ng Suzako ay gagantimpalaan ng mabuti para sa iyong kontribusyon sa pagtulong sa akin na maging isang apprentice ng The Boundless Academy. Congratulations, Your Highness. Ako ang mayor ng lungsod ng Autumn. Isang grupo ng mga tao ang lumusot sa arena, bawat isa ay nag-aagawan para sa atensyon ng ikasyam na prinsipe. Isang nakakabasag ng lupa, dumadagandong na tunog ang sumabog sa hangin nang ang lahat ay nagbigay ng kanilang pagbati sa ikasyam na prinsipe. Anong nangyayari? Ang pagsabog ay yumanig sa lahat hanggang sa kanilang kaibuturan. Tingnan mo. Ano yon? May sumigaw mula sa malayo. Mabilis na itinaas ng 9th prize ang mukha patungo sa langit na nabahiran ng pula ng pulang-pula na liwanag. Para bang isang Armageddon ang magaganap. Ang lahat ng sinag ng liwanag na pag-aari ng mga scoreboard ng ibang manlalaban ay nawala ang kanilang ningning sa ilalim ng nakakatakot na nagliliyab na liwanag na ito. Lahat, maliban sa 9th Princess. Paano siya nakakakuha ng 280,000 points? Tanong ng isang tao sa paos na boses. Oo. Level 9 lang ang lakas niya. Walang makapaniwala sa nangyayari sa harap ng kanilang mga mata kahit na ang matangkad na katotohanan ay nagliyab sa kanilang mga mukha. Bright TVM noon. Magaling. Ang kaninang balisa na si Bruce ay naging masaya habang nakatingin sa resulta ni Zephyr. Gayunpaman, ang isang magandang marka ay posibleng maging banta sa pamilya ni Zephyr dahil nangangahulugan ito na maaari siyang makipaglaban para sa pwesto ng 9th Prince sa The Boundless Academy. Paano ito posible? Ungol ng ikasyam na prinsipe. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Ang apoy sa kanyang mga mata ay sapat na upang matuno ang sinuman sa isang lusek. I can't believe his score is not far off from mine. But no matter, I'm going to be an academy apprentice which means mas mataas pa rin ang posisyon ko sa kanya. Gayunpaman, hindi madaling nasugpo ang kanyang selos sa kasuklam-suklam na talento ni Zephyr. Ang 280,000 ay malayo pa sa unang lugar ngunit nakakatakot pa rin. May chismis na tatanggap ang The Boundless Academy ng isa pang apprentice ng academy kung ang isa ay may kakaibang talento. Sa simula, walang pakialam si Zephyr sa talakayan sa paligid niya. Ngumiti lang siya at sinabing, may natitira pa akong scoreboards. Hindi pwede. Ang mga ekspresyon ng mga nanonood ay nagbago ng husto. Iniisip nila kung mali ba ang narinig nila. Sa susunod na sandali, isa pang dumadagandong na pagsabog ang yumanig sa kalangitan habang sunod-sunod na inihagis ni Zephyr ang scoreboard. Ang kanyang kabuuang marka ay nagsimulang mabilis na umakyat sa 100,000, 540,000, 600,000, 800,000. Ang mga mukha ng mga nanonood ay naging mas mapatla sa bawat 100,000 pagtaas. Sa wakas, huminto ang kabuuang iskor ni Zephyr sa 1,500,000 puntos. Napakabigat ng katahimikan mula sa panga ng lahat na bumagsak sa lupa. Walang paraan na ang isang tao ay maaaring makaipon ng napakaraming puntos sa kanyang sarili. Ang ikasyam na prinsipe ay bumagsak sa lupa. Laking gulat niya na naging asol ang labi niya. Pakiramdam niya ay dumudulas sa kanyang mga daliri ang pag-asa niyang maging isang academy apprentice. Tunay na kasuklam-suklam.
sabi ng mga skilled fighters ng The Boundless Academy. Ang kanyang ekspresyon ay isa sa walang hangganang kaligayahan, natutuwa sa katotohanan na si Zephyr ay naging malinaw na nagwagi sa intercity tournament na ito. Sumasang-ayon ako, masayang sumang-ayon ang master ng Grandmaster, iniisip ang kaluwalhati siyang dadalhin ni Zephyr sa kaharian. Si Zephyr Khan mula sa Starlight ay idineklara na nagwagi sa intercity tournament at sa gayon ay magiging apprentice ng Academy ng The Boundless Academy, sabi ng kinatawan ng The Academy ng mahinahon. Wow! That's super awesome, sabi ni Boxer na may paghanga. Pagkatapos ay hinampis niya si Bruce sa likod at napabalikwas ang ulo sa pagtawa. He did alright, sagot ni Bruce na mapagpakumbaba sa katunayan, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Nalampasan ni Zephyr ang kanyang wildest imagination. And savages. Ang kinatawan ng Academy ay naglista ng isa pang 10 pangalan. Mahusay din kayong lahat at napiling maging initiate ng The Boundless Academy na may pagkakataong ma-promote bilang apprentice batay sa performance ninyo. Sa 10 mahuhusay na mandirigma, 9 sa kanila ang natuwa nang marinig ang kanilang mga pangalan. Humagalpak ng tawa si Boxer sa pagbanggit ng pangalan ni Yang. Ang 10 mahuhusay na manlalaban na ito ay lahat ay nagtataglay ng walang limitasyong potensyal. Tiyak na mapopromote sila sa isang academy apprentice sa hinaharap. *Man 8. Ang tanging mahuhusay na manlalaban na hindi masaya ay syempre ang ika-9 na prinsipe. Paanong hindi siya magagalit kung ang posisyon na nararapat sa kanya ay inagaw ni Zephyr, sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Kabanata 189. Gayunpaman, alam ng ika-9 na prinsipe na hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos kay Zephyr, dahil ang katayuan ng huli ay itinaas bilang isang apprentice ng The Boundless Academy na kahit isang prinsipe na tulad niya ay hindi maaaring kutsain. *Man ikaw, Zephyr, maghintay ka lang. Totoong wala akong magagawa sa iyo sa sikat na araw ngayon, ngunit kapag sumapit ang gabi, siguradong babayaran mo ito, naisip ng ika-9 na presyo. Naramdaman siguro ni Zephyr ang pagkamuhi ng prinsipe nang lumingon ito sa kanya. Ha! Panunuya ni Zephyr, hindi man lang natakot sa ika-9 na prinsipe. Ang bansa ay tinamaan ng mga pagdiriwang. Si Zephyr na naging apprentice sa Academy ay inihalin tulad sa isang Magikarp na umuusbong sa isang Gyarados. Ang buong Starlight at ang katayuan ng Khan Clan ay tumaas din. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon para sa Khan Clan na maging pinakamakapangyarihang clan sa kaharian ngayon. Ito ay pangkalahatang kaalaman na walang sino man ang maaaring maging isang apprentice ng The Boundless Academy. Not bad. Not bad at all, sabi ng kinatawan ng Academy. Pagkatapos ay tinalakay niya ang ilang bagay kay Zephyr bago umalis. Mula sa araw na ito, ang Starlight ay itataas mula sa kanyang maliit na katayuan sa bayan tungo sa pinakamakapangyarihang lungsod sa kaharian at lahat ng ito ay dahil sa iyo, komento ng Master of the Grandmasters na tumingin kay Zephyr na puno ng ngiti at pagiging palakaibigan. Ang kanyang intensyon ay itali ang kaharian kay Zephyr magpakailanman. Alam ni Zephyr kung ano ang sinusubukang makamit ng Master ng Grandmasters, ngunit wala siyang sinabi. Naaga ng buo ang kanyang atensyon sa pag-aalala sa kanyang puso, parang may malaking mangyayari. Kaya naman, pagkatapos ng pleasantries, agad siyang umalis. Dahil sa kanyang bagong mataas na katayuan, si Zephyr ay nabigyan ng pinakamagandang silid sa Dragon Boat na malayo sa dati niyang silid. Dahan-dahan niyang sinanay ang sarili sa silid at nang alap ng napakaraming primordial energy. Bagamat nakuha niya ang pwesto ng pagiging apprentice ng Academy, hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras sa anumang bagay maliban sa kanyang pagsasanay. Ito ay dahil alam niya na ang kanyang antas ng kapangyarihan ay mani lamang kumpara sa iba sa The Boundless Academy. Malamang na maipit pa rin siya sa Land of Despair kung hindi dahil sa paggising niya pagkatapos maubos ang Chronograss. Sa kanyang silid, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsisikap na maunawaan ang pagpapakita ng Divine Spear sa kanyang isipan. Ang kulog at kidlat ay bumagsak sa kanyang Spirit Realm at sa gitna nito ay ang nakakatakot na Divine Spear. Tila napuno ito ng isang banal na kapangyarihan na may kakayahang sunugin ang lahat sa lupa.
Ang Divine Spear ay napakalaki na mayroon lamang isang maliit na bahagi sa dulo na mauunawaan ni Zephyr. Ang Divine Spear ay mahahayag sa lahat ng kaluwalhatian nito kapag matagumpay na naintindihan ni Zephyr ang huling bahagi. Sa pamamagitan nito, magagamit niya ang puwersa nito. Hindi ako makapaghintay. Isip ni Zephyr habang patuloy siya, palalim ng palalim sa kanyang estado. Bagamat wala siyang tulong ng chronograss sa pagkakataong ito, kumpiyansa siya na sandali na lang bago niya makumplito ang pag-unawa sa Divine Spear. Walang tigil sa pagkurap ang Ron sa pagitan ng noo ni Zephyr habang pinupuno nito ang kanyang silid ng mga mahiwagang sinag ng liwanag. Ang mga araw ay natunaw sa isa't isa na si Zephyr ay hindi nagpapahinga o kumakain. Si Bruce, na nanatili sa silid na katabi ni Zephyr, ay nakaramdam ng sunod-sunod na alon ng malakas na aura na naglalabas mula sa silid ni Zephyr. Gaano ba kalakas ang batang ito? Tanong niya sa sarili, nagulat sa sobrang dominanteng kapangyarihan. Kahit na siya, sa lahat ng mga taon niyang karanasan, ay hindi pa nakatagpo ng isang kapangyarihang nakakatakot. Isang araw, habang nasa state of training pa lang siya, biglang nakarinig si Zephyr ng malakas na kalabog na balita mula sa labas. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at kumislap ng maliwanag ang Ron sa pagitan ng kanyang noo. Masasabi ng sino mang may mga mata na siya ay naging mas makapangyarihan kaysa dati. Anong nangyayari? Baka sa mukha niya ang pagkagulat nang maramdaman niyang lumapag na ang Dragon Boat. Tiyak na hindi pa tayo nakakarating sa Starlight, naisip niya sa sarili. Kabanata 170. Maririnig mula sa labas ang tunog ng nagmamadaling yabag. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may apologetic na mukha ang tumayo sa labas ng pinto ni Zephyr at mabilis na nagsalita, "Guro, naubos na namin ang lahat ng perlas sa Dragon Boat kaya wala na kaming magagawa kundi huminto sandali sa lungsod na ito para mapunan ang aming mga stock." Sa paghusga sa kanyang hugot na aura, nahulaan ni Zephyr na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Frederick Ashe, na siya ring opisyal na sumakay sa kanya mula sa Starlight. Ang kanyang saloobin ay nagbago ng 180 degrees habang ang pakikitungo niya kay Zephyr ay walang iba kundi ang lubos na paggalang. Saang lungsod tayo ngayon? Mahinahong tanong ni Zephyr. Halatang nakahinga si Frederick nang mapagtantong walang balak si Zephyr na parusahan siya. Nagpasalamat siya sa mga maswerteng bituin na walang sama ng loob sa kanya si Zephyr. Nasa Viridian tayo, na isang mid-grade city sa kaharian na may maraming perlas. Wala pang isang araw ang kailangan natin para mapunan ang stock natin kapag nalaman na ng mayor ang iyong status. There's no need to rush, Zephyr. Viridian is not far from Starlight. Let them take their time, wika ni Bruce pagkalabas niya ng kanyang silid. Sige, dito na lang tayo mag-overnight. Mahinang pagsang-ayon ni Zephyr. Hindi man malayo si Viridian sa Starlight, hindi niya maalis ang pangamba na naramdaman. Isang gabi lang. I'm sure walang mangyayari, sabi niya sa sarili na nagpapakalma. Bumaba siya mula sa Dragon Boat at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa isang maluwang na parisukat. Master Zephyr, magtatagal tayo para matapos ang ating mga gawain. Maaari ko bang buong kabab ang loob na imungkahi na mamasyal ka sa paligid ng lungsod upang maiwasan ang pagkabagot? Nabalitaan kong may city fair sa kanto. Sabi ni Frederick na nakayuko. Mukhang magandang ideya yan. Tara na, Zephyr, sabi ni Bruce. Sige, sabi ni Zephyr. Madali siyang sumuko sa ideya dahil interesado siya sa kung ano ang iniaalok ng lungsod na ito, na mas malaki kaysa sa Starlight. Hindi nagtagal, sa ilalim ng escort ng isang grupo ng mga gwardya, dumating sina Zephyr at Bruce sa perya. Ang parisukat ay mas maluwang kaysa sa kanilang napadpad at ang pagtitipon ng mga tao ay nagbigay ng kasiyahan. You've got to hand it to Viridian. Even their fair is much livelier than Starlight's, sabi ni Bruce, na nagulat sa siksikan ng mga tao. Para naman kay Zephyr, buong-buo siyang sang-ayon sa pahayag ni Bruce. Biglang nakuha ang kanyang atensyon ng isang stall na may malaking grupo ng mga tao na tuwang-tuwa na nagtipon sa paligid nito. Nagsimula siyang pumunta sa stall na iyon, curious kung ano ang ibinebenta ng stall.
Ang stall ay pinamamahalaan ng isang payat na matandang geezer na puno ng puting buhok ang ulo. May tiyak na sigla sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Zephyr na siya ay isang lakas ng antas-anim. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay na ibinebenta sa mga perlas ng stall beast, iba't ibang sandata, at marami pang iba na naging dahilan kung bakit ang malaking grupo ay nagtipon sa harap ng stall sa unang lugar. Paano posible para sa isang strength ng level 6 na makakuha ng isang tier 3 na perlas ng hayop? Pagtataka ni Zephyr. Magkano ang perlas ng hayop na ito? Tanong ng isang estranghero. Umikot ang neon green na ilaw sa paligid ng perlas at ang lakas nito ay kasing talas ng hanging nanunuot. Ito ang perlas ng lobo ng hangin. Ito ay may kakayahang magpainit sa liksi ng isang tao. Ang presyo ay 800,000, sabi ng matandang geezer ng mahinahon. Totoo na ang 3 perlas ng hayop ay maaaring sumama sa ganoong kataas na presyo, ngunit malinaw na ang perlas na ito sa partikular ay nagamit na ng ibang tao ang kaunting enerhiya nito kaya naman, hindi ito katumbas ng halaga. Siyempre, ang matandang geezer ay isang tindero pagkatapos ng lahat ay siniguro niyang ipaalam sa prospective na customer ang tungkol sa kakayahan ng perlas bago pangalanan ang kanyang presyo. Dahil dito, mas gusto ng magiging customer ang perlas dahil ito lang ang hinahanap niya. Nakipagtawaran silang dalawa saglit bago silyuhan ang deal. Kahit na mataas ang net worth nito, ang pagkakita sa malaking halaga ng pagpapalitan ng mga kamay ay naging dahilan ng pagkabulol ni Zephyr at Bruce. Gayunpaman, ang matandang geezer ay tila hindi nag-aalala tungkol sa pagdadala ng napakaraming pera sa kanya habang patuloy niyang binabantayan ang stall na may matahimik na ekspresyon. Siya ay lubos na kumpiyansa tungkol sa kanyang sariling kakayahan o mayroong isang mahigpit na batas ng lungsod na nagawang garantiya ang kaligtasan ng lahat ng mga naninirahan dito. Sunod-sunod na customer ang bumibisita sa stall habang iniskan ni Zephyr ang mga alay. Wala siyang nakitang interes hanggang sa tumigil ang kanyang tingin sa tila lante na halaman. Napakatuyo ng halaman na mukhang hindi na ito mailigtas. Tinitigan niya ang halaman at nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad matapos makita ang mahinang liwanag na umiikot sa paligid nito. Tanging ang mga may malakas na pag-iisip lamang ang nakakita ng mahinang liwanag. Siya fixated sa halaman at natuklasan na may mga katanji tanging pattern na nakaukit sa halaman, na nag-aalok ng isang hangin ng misteryo. Magkano ito? Tanong ni Zephyr, na nakaturo sa isang pulang prutas. Ito ay isang crimson fire, mayroon itong pambihirang kakayahan na palakihin ang tunay na enerhiya ng isang tao pagkatapos kumain. 30,000, sabi ng matandang geezer, kalmado gaya ng dati. 30,000. Ulit ni Zephyr habang nanlalaki ang mga mata sa nabanggit na presyo. Hindi negotiable ang presyo. Binaril pabalik ang matandang geezer na may anurk sa kanyang mukha.